Here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganito gibain o wasakin ng mga gusali. Nakakapanghinayang ang ginastos dito pero kailangan itong gawin. Isipin mo na lang may isang higanteng gusali o tulay na sobrang tagal itinayo pero sa loob lang ng ilang segundo pwede na itong wasakin sa harap ng libo-libong tao. At FYI, alam mo ba na karamihan ng buildings ay may lifespan lang na around 50 to 100 years bago ito maging delikado sa mga tao. Kaya naman ginagawa ang mga ganitong klaseng demolition para maging ligtas ito hindi lang sa mga tao kundi sa mga biyaherong dumadaan dito. At syempre para bigyang daan na rin ang mas ligtas at modernong structures. Pero sa kasamaang palad minsan, imbis na maayos at kontrolado ang proseso, nauuwi ito sa matinding gulo at matinding trahedya. Mula sa mga tower na ayaw bumagsak hanggang sa mga smokestack na muntik ng makapanakit ng crowd, lahat ng ito ay totoong nangyari. At sa video nga na ito, titignan natin ang mga palpak na pagpapaguho sa mga gusali. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. The Glasgow Tower Block Fiasco, Scotland. Sa Glasgow, isang demolition ang dapat sana'y magiging display ang presisyon at planning. May 6 na matataas na tower block ang nakatakdang pabagsakin ng sabay-sabay. Libo-libong tao ang nagtipon para makita ang malaking event. Pero nang sumabog ang mga explosive, hindi lahat ng building ay bumigay. 2 sa kanila ang nanatiling nakatayo. Kaya naman imbes na maging success, naging malaking embarrassment ito para sa local council. Lalong naging problema dahil naging unstable at delikado na ang natirang mga gusali. Walang makapasok para i-check ang damage at sa labas naman galit na ang mga residente. Imbes na matapos agad ang trabaho, naiwan ang 2 tore na nakatayo pero nanginginig at ready na mag-collapse anytime. Hindi lang building ang bumagsak sa araw na yon, pati reputasyon ng demolition team. Ang Glasgow fiasco ay naging paalala. Kahit gaano kaganda ang plano, kapag pumalpak, makikita ito ng buong syudad. The fatal collapse captured by a drone tragedy on camera. Parang eksena sa isang action movie, pero totoong trahedya. Sa gitna ng demolition ng isang stadium, isang worker ang nakuhanan ng drone camera habang nagpuputol ng steel gamit ang blowtorch. Hindi niya alam, ang pinutol niya ay critical support ng structure. Sa ilang segundo, bumigay ang malaking parte ng building. Bigla itong nag-collapse at nagsimula ang chain reaction na nagpaguho sa buong stadium. Agad siyang tumakbo papunta sa isang safety cage na nakasabit sa crane. Pero huli na ang lahat. Mabilis na bumagsak ang buong structure at ang drone na nakalutang sa itaas ay nakarecord ng kanyang huling sandali. Kalaunan, natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng debris. Isang matinding paalala na ang demolition, kahit exciting panoorin, ay isa sa mga pinakadelikadong trabaho sa mundo. Isang maling galaw lang pwedeng maging fatal. The brewery demolition in Brisbane, Australia. Sa Brisbane, Australia, nakatakda ang pagbagsak ng isang 50-year-old brewery. Puno ng saya ang crowd dahil higit 200 pounds ng explosive ang ginamit para sa demolition. Nang sumabog ang mga explosive, nagsimulang bumagsak ang building sa gitna ng usok at alikabok. Akala ng lahat ay perfect collapse na ito. Pero bigla itong tumigil sa kalahati, nakatayo pa rin pero nakatagilid sa isang awkward na posisyon. Napilitan ang demolition team na mag-improvise. Tinawag nila ang isang digger para tulungan ng trabaho. Unti-unting tinulak ng heavy machine ang gilid ng building at sa wakas tuluyang bumagsak ang structure. Hindi ito ang spectacular na pagsabog na inaasahan ng crowd. Pero kahit papaano, ang satisfying crash ng pagbagsak ay nagdala pa rin ng konting tagumpay para sa demolition team. Las Vegas Perfect Casino Demolition, Clarion Casino Hotel. Sa Las Vegas, ang demolition ay parang normal na parte na lang ng buhay. Madalas na kasi itong nangyayari. Pero ang isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga tao ay ang pagbagsak ng Clarion Casino Hotel, isang 12-story building na punong-puno ng kasaysayan. Bago pa man sumabog ang explosive, may pa-show pa. May music ni Frank Sinatra at countdown na pinangunahan ng mga showgirls. Typical na Las Vegas style, extravagant at over the top. Nang pumutok ang 4,400 pounds ng explosive, halos perfect ang resulta. Bumagsak ang buong gusali na parang isang choreographed na show
Iniwan lang ang elevator shaft na nakatayo mag-isa sa gitna. Halos walang natirang debris para sa mga digger. Malinis at pulido ang execution at ang demolition na ito ay tinuring na isa sa mga pinaka-perfect sa history ng Las Vegas. Tunay na isang showstopper, loud, bold at unforgettable. The Leaning Tower of Liwu in China. Sa Uzhou, China, isang 22-story residential tower ang nakatakdang pabagsakin gamit ang explosives. Ang plano, hatiin ang building sa gitna at sabay na bumagsak ang dalawang bahagi. Sa simula, parang maayos ang execution. Bumigay ang isang side at tuluyang tumumba sa lupa. Pero ang kabilang kalahati, imbes na sumunod, nagwobble lang, bahagyang tumagilid at nanatiling nakatayo. Pero nakakurba at sobrang unstable. Imbes na isang malinis at dramatic na collapse, naiwan ang building na parang higanteng leaning tower sa gitna ng lungsod. Ang mga residente at onlookers ay natigilan. Hindi alam kung tatawa o kakabahan. Dahil sa naging resulta, kinailangan pang tawagin ng wrecking ball para tapusin ang trabaho. Ang awkward na eksena ay naging malaking kahihiyan ito para sa demolition team at naging isa sa mga pinaka-weird na demolition fails sa China. The bridge that refused to fall in Arkansas. Sa Arkansas, nakatakda ang demolition ng Broadway Bridge na halos 93 years nang nakatayo. Ito ang nag-uugnay sa Little Rock at North Little Rock. Nang sumabog ang mga explosive, lahat ay naghintay ng grand collapse. Pero sa halip na natiling nakatayo ang bridge na parang walang nangyari, ang sumabog lang ay parang tunog ng maliliit na party poppers. Napahiya ng husto ang mga demolition crew. Kahit humina na ang ilang bahagi ng structure, hindi pa rin ito bumigay. Napilitan ng Arkansas Highway Department na umamin na pumalpak ang plano. Imbes na explosive demolition, kinailangan nilang gumamit ng mechanical methods para dahan-dahang baklasin ang bridge. Ito ang perfect example ng isang structure na may sariling isip. The power plant demolition disaster in Springfield, Ohio. Isang 83-year-old power plant chimney ang target ng demolition sa Springfield, Ohio. Daan-daan ang dumalo para saksihan ang pagbagsak ng 300-foot tower na ito. Ang plano simple, papabagsakin ang chimney papunta sa east side malayo sa mga tao at gusali. Pero nang sumabog ang mga explosive, hindi ganun ang nangyari. Imbis na dumiretso sa east ang malaking chimney ay biglang lumihis at bumagsak papunta mismo sa direksyon ng crowd. Nagpanik ang mga tao. Halos lahat ay nagsitakbuhan para makalayo sa nagbabagsakang debris. Sa kabutihang palad, walang nasaktan pero tinamaan ng chimney ang mga power lines at nagresulta sa brownout para sa around 4,000 homes sa Dayton area. Ang cause ng misfire, may hidden crack sa base ng chimney na nagbago sa direksyon ng bagsak. Sa halip na maging textbook demolition, naging near disaster ito na muntik ng magdulot ng mass casualty. Demolition disaster in Bakersfield, California. Noong 2014, isang power plant sa Bakersfield, California ang nakatakdang i-demolish. Mahigit 1,000 spectators ang dumating. Ang iba nag-camp out pa overnight para hindi ma-miss ang event. 6 ng umaga, sabay-sabay sumabog ang mga explosive. Pero imbis na maayos na implosion, nagmistulang sunod-sunod na uncontrolled explosions. Ang crowd na excited biglang napalitan ng sigawan at takot. Mga piraso ng metal at debris ang nagliparan papunta mismo sa mga nanonood. Maraming nasugatan at ang pinakamasaklap, isang lalaki ang tinamaan at naputol ang kanyang binti dahil sa shrapnel. Ang dapat sana'y exciting spectacle ay nauwi sa tragedy at lawsuits laban sa demolition company. Naging matinding paalala ito kung gaano kapanganib ang demolition kapag pumalpak ang safety protocols. The Battle of the Tower Blocks in Merseyside, England. Sa Merseyside, England, dalawang 15-story tower block ang nakatakdang i-demolish matapos ang ilang dekada ng serbisyo. Maingat na inihanda ang explosives, in-evacuate ang mga tao at nagtipon ng crowd para saksihan ng malaking event. Nang sumabog ang mga charges, malakas ang tunog at umuga ang paligid. Pero nang humupa ang usok, parehong nakatayo pa rin ang mga building. Shock ang demolition team. Imbes na bumagsak, parang walang nangyari. 2 oras ang lumipas bago tuluyang bumigay ang unang building, ang Churchill House. Pero ang pangalawa, ang Montgomery House, na natiling matatag. Kahit ilang ulit na sinubukan ng mga explosive, hindi pa rin ito bumigay. Kinabukasan, napilitan ng crew na gumamit ng wrecking ball at crane para tapusin ang trabaho. Ang Montgomery House ay naging simbolo ng matinding hiya,
para sa demolition team. Isang building na ayaw sumuko kahit ilang beses sabugan. The Pontiac Silverdome's epic fail. Noong 2017, handa na sanang bigyan ng grand exit ang Pontiac Silverdome sa Detroit, isang stadium na dating tahanan ng Detroit Lions. May 80,000 seats ito at minsan ay tinuring na isa sa mga pinakamalaking sports venues sa Amerika. Matapos ang ilang taon ng pagkasira at pag-abandona, dumating ang Demolition Day. Libu-libong tao ang naghintay ng dramatic implosion. Nakaset na ang explosives, sabay-sabay pinindot ang detonation at sunod-sunod na sumabog ang mga charges. Pero imbis na gumuho, nanatiling nakatayo ang buong stadium. Para lang itong fireworks display na walang kasunod. Ang mga tao na inaasahan ng isang grand finale ay naiwan sa sobrang disappointment. Kalaunan, kinailangan pang ulitin ng demolition team ang proseso para tuluyang mawasak ang Silverdome. Pero ang unang palpak na pagsabog ay naging malaking kahihiyan. Isang stadium na kahit sa huling araw nito, pinili pang tumayo ng matatag laban sa demolition. The stubborn Dallas Tower. Sa Dallas, Texas, isang 11-story office building ang nakatakdang i-demolish gamit ang controlled explosives. Sa simula, bumigay ang outer walls gaya ng inaasahan. Pero laking gulat ng lahat ng ang central core, ang elevator at stairwell shaft ay nanatiling nakatayo, nakatagilid at parang nanunukso sa gitna ng city. Ang matigas na column ay naging instant tourist attraction. Tinawag pa itong The Leaning Tower of Dallas ng mga netizen. Maraming tao ang pumunta para mag-selfie, nag-viral pa sa social media ang mga litrato at memes. Matapos ang ilang araw ng pagjojoke at viral fame, kinailangan ng tapusin ng demolition team ang trabaho. Gumamit sila ng wrecking ball at unti-unting binaklas ang matigas na core hanggang tuluyan itong bumagsak. Bagamat pumalpak ang plano, ang stubborn tower na ito ay naging bahagi ng local history. Isang demolition fail na hindi basta malilimutan ng mga taga-Dallas. Unexpected collapse in Miami. Sa Miami Beach, Florida, isang condemned condo building na tinatawag na Marlboro House ang nakatakdang i-demolish in stages, dahan-dahan sa loob ng isang linggo. Pero habang ginagawa ang trabaho, biglang nagbago ang lahat. Walang warning, walang explosive detonation. Basta na lang biglang gumuho ang buong structure. Sa ilang segundo, bumagsak ang building, nagbagsakan ng debris sa kalsada at muntik pang tamaan ang dumadaang mga sasakyan. Isang worker ang naipit at malubhang nasugatan. Naging chaotic ang eksena, puno ng alikabok at takot. Ang demolition na dapat ay controlled at safe, naging isang dangerous collapse na halos magdulot ng mas malaking trahedya. Matapos ang insidente, sinisi ng marami ang poor safety protocols. Ang nangyari sa Miami ay nagsilbing warning. Kahit ang demolition na planado ng mabuti, pwedeng maging disaster sa isang iglap kapag pumalpak ang execution. The Leaning Demolition Fiasco in Russia. Sa Sevastopol, Russia, isang illegal building ang nakatakdang i-demolish gamit ang explosives. Nang sumabog ang charges, lahat ay naghintay ng isang clean at dramatic collapse. Pero imbes na gumuho, ang gusali ay bahagyang tumagilid lang. Parang tipsy na tao na muntik ng matumba pero nanatiling nakatayo. Naiwan itong nakasandal sa isang awkward na anggulo, tila nanunuya sa demolition team. Agad namang sinabi ng mga opisyal na intentional lang partial collapse para mas maging safe sa kalapit na structures. Pero halata sa lahat na hindi ito ang plano. Ang eksenang ito ay naging isa sa mga pinaka-weird na demolition fails sa Russia. Isang building na imbes na gumuho, nakatayo pang nakatagilid na parang joke sa buong proseso. The rolling demolition disaster in Turkey. Sa Turkey, isang abandoned flower factory ang nakatakdang pabagsakin. Inayos ng maigi ang explosives para sa isang perpektong implosyon. Lahat ay handa na. Pero nang sumabog ang mga charges, nagulat ang lahat. Hindi bumagsak ang gusali. Sa halip, buong-buo itong gumulong. Tumagilid, tumumba sa gilid at umikot pa hanggang nakasandal na lang ito sa pader malapit sa residential area. Buti na lang walang nadamay at walang nasaktan. Pero ang demolition team ay naiwan na nag-iisip. Paano mo tatapusin ang trabaho kung literal na gumulong palayo ang building? Ang eksenang ito ay parang comedy pero sa totoong buhay, isa itong nightmare para sa demolition crew. Ang gusali na dapat simple lang sanang bumagsak, naging parang giant tumbleweed na gumulong ng hindi inaasahan.
one-man sledgehammer victory. Sa isang rural area, may isang lalaki na sawa na sa view ng isang luma at matigas na grain silo. Wala siyang demolition crew o explosive. Ang dala lang niya ay isang simpleng sledgehammer. Unti-unti niyang binasag ang base ng silo, parang nagpuputol ng puno. Pero iba ang concrete. Imbes na bumagsak agad, bahagya lang itong tumagilid at nanatiling nakatayo. Nang makita niyang hindi sapat ang sledgehammer, tinawag niya ang kanyang lumang traktor. Ikinekonekta ang tow cable, saka hinatak ang silo ng buong lakas. Sa wakas, gumuho rin ito at naging isang malaking tumpok ng debris. Isang simpleng solusyon sa isang matagal na problema. Hindi man grand o spectacular ang eksena, pero para sa kanya, sapat na ang satisfying crash at ang clear view na iniwan nito. The Tall Tower That Wouldn't Fall. Noong December 2005 sa Sioux Falls, South Dakota, nakatakda ang pagbagsak ng Zip Feed Mill, dating pinakamataas na gusali sa state. Isang 202-foot tower na matagal nang abandonado at pinaninirahan na lang ng mga ibon at rats. Ginawa itong malaking event ng city. May raffle pa kung saan mahigit 25,000 tickets ang naibenta para sa pagkakataong pinduti ng detonation button. May banner pa ngang nakasabit sa gusali na may nakasulat na boom. Nang sumabog ang explosives, gumalaw ang building at bahagyang bumagsak ng ilang feet. Lahat ay nagsigawan pero biglang tumigil ang movement. Nanatiling nakatayo ang tower parang walang nangyari. Sa halip na grand collapse na puno ng hiya ang buong event. 3 linggo pa bago tuluyang natapos ng wrecking ball ang trabaho. Ang Zip Feed Mill ay naging simbolo ng isa sa pinaka-embarrassing na demolition fail sa Amerika. Lost Call with Chaos. Sa isang lumang gusali sa Russia, may isang grupo ng kabataan na tila naglalaro lang ng Jenga gamit ang tunay na bricks. Isang lalaki ang walang takot na nagtatanggal ng mga hollow blocks mula sa base ng isang luma at halos guho ng kolum. Sa una, parang laro lang. Nagtatawanan pa sila habang binabaklas ang mga piraso. Pero nang matanggal ang huling brick, biglang bumagsak ang buong bubong at mga beam ng gusali, eksaktong sa lugar kung saan siya nakatayo. Ilang segundo lang ang nakalipas. Mabilis siyang nakatakbo palayo at muntik ng malibing ng buhay. Sa halip na matakot, natawa pa sila at tumakbo palayo na parang walang nangyari. Pero ang eksenang iyon ay malinaw na paalala na hindi biro ang maglaro sa unstable structures dahil isang maling galaw lang pwedeng magtapos sa trahedya. The Stubborn Power Plant in New Brunswick, Canada. Sa New Brunswick, Canada, isang power plant chimney ang target na pabagsakin. Maingat na inilagay ang explosives at confident ang mga engineer na magiging maayos ang implosion. Nang sumabog ang mga charges, lumakas ang tunog at binalot ng usok ang paligid. Lahat ay sumigaw, inaasahang babagsak ang towering structure. Pero nang humupa ang usok, nanatili itong nakatayo. Bahagya lang itong lumiit ng around 6 to 7 feet pero hindi tuluyang bumigay. Para bang nag-shrink lang ang chimney pero ayaw magpaubaya. Maging ang demolition team ay napakamot ng ulo. Sa halip na isang clean and dramatic collapse, naging malaking puzzle ang nangyari. Kinailangan nilang bumalik sa drawing board para planuhin kung paano tuluyang pabagsakin ang stubborn chimney na ito. Smokestack fail in Alabama. Sa Alabama, isang demolition crew ang humarap sa malaking hamon. Pabagsakin ang 113-year-old smokestack. Matagal na itong nakatayo at bagamat may historical value, kailangan na itong alisin para sa safety ng lugar. 2 beses sinubukan ng crew na pasabugin gamit ang explosives, pero parehong beses nanatiling matibay ang structure. Parang fortress na ayaw talagang bumigay. Frustrated, pumasok sa eksena ang demolition expert na si Tim Pfeiffer. Sumakay siya sa backhoe at sinubukang itulak ang stack gamit ang machine. Halos 1 oras niyang pinilit. Pero ayaw pa rin bumagsak ang matigas na tower. Sa wakas, nagsimulang tumagilid ang smokestack pero sa maling direksyon. Bumagsak ito diretso sa backhoe na minamaneho mismo ni Tim. Sa kabutihang palad, nakaligtas siya ng walang pinsala. Isang malinaw na paalala ito na kahit planado ang demolition, unpredictable at sobrang dangerous pa rin kapag pumalpak ang execution. A disaster in Chicago. Noong 2020, isang demolition sa Chicago ang naging national news. At hindi dahil sa success, kundi dahil sa epic fail. Ang plano, pabagsakin ng isang luma at mataas na smokestack mula sa former coal plant. Nakaayos ang explosives, handa ang lahat. At nang sumabog ang charges, bumagsak nga ang stack. Pero may mas malalang nangyari.
Isang napakalaking dust cloud ang kumalat, hindi lang ordinaryong alikabok, kundi may halong coal residue at toxic particles. Binalot nito ang buong neighborhood, halos hindi na makita ang mga bahay at kalsada. Pinaginitan lalo ang demolition company dahil matagal nang binalaan ng mga city officials na magbuhos ng tubig para hindi kumalat ang alikabok, pero hindi nila sinunod. Ang resulta, libu-libong tao ang nalagay sa panganib, lalo na ang may respiratory problems. Galit na galit ang mga residente at napilitan ng local government na magbanta ng matinding parusa. Ang dapat sana'y simple at safe na demolition na uwi sa isang nakakatakot at hazardous na disaster para sa buong komunidad. The collapse of the Morandi Bridge. Sa Genoa, Italy, nakatayo ang Morandi Bridge, bahagi ng A10 motorway na nag-uugnay sa northern Italy papunta sa France at dumadaan sa Italian Riviera. Nung itinayo ito, tinuring itong engineering marvel at simbolo ng progreso ng rehiyon. Pero pagdating ng August 2018, sa gitna ng malakas na ulan, biglang bumigay ang isang malaking bahagi ng bridge. Kasama nito ang isa sa 3 pangunahing tower. Dozens ng mga sasakyan ang nadamay at maraming buhay ang nawala sa trahedyang ito. 2 taon nang lumipas, noong 2020, dineclare na unsafe at irreparable ang bridge. Kinailangan itong i-demolish ng maingat at kontrolado. Libu-libong residente ang inilikas, may mga water tank na inihanda para bawasan ang alikabok at eksaktong oras na itinakda para sa detonasyon. Nang sumabog ang explosives, sa loob lamang ng 8 segundo, bumagsak ang natitirang istruktura. Walang nadamay, nakalapit na gusali at walang nasaktan. Isang matinding contrast. Noong 2018, ang pagbagsak nito ay puno ng takot at pagkawala. Pero noong 2020 demolition, naging simbolo ito ng precision at tamang planning. Wuhan's perfectly executed demolition. Kung minsan pagkatapos ng sunod-sunod na demolition fails, nakakagaan ng loob makakita ng isang demolition na flawless ang execution. At iyon ang nangyari sa Wuhan, China. Dito 19 buildings ang sabay-sabay na nakatakdang pabagsakin para bigyang daan ang bagong development. Maingat na inayos ang timing ng explosives at ang plano ay halos military precision ng level. Nang dumating ang oras ng detonation, sa loob lamang ng 10 seconds, lahat ng 19 buildings ay sabay-sabay na bumagsak. Malinis, maayos at synchronized na parang isang choreographed performance. Bagamat technically success story ito, kasama pa rin ito sa listahan ng mga demolition highlights. Dahil bihira ang ganitong level ng perfection sa industriya. Sa mundo ng demolitions kung saan laging may risk ng failure, ang Wuhan project ay isang rare na halimbawa ng kung ano ang itsura ng isang perfect demolition. Harvard Pitt Tower's ironic collapse. Sa United Kingdom, nakatakdang i-demolish ang Harvard Pitt Tower. Naghanda ang mga tao para sa isang spectacular na eksena at daan-daan ang dumalo para saksihan ng pagsabog. Nang pumutok ang explosives, lahat ay sumigaw. Pero nang humupa ang usok, halos walang nangyari. Nakatayo pa rin ang tower na parang hindi man lang naapektuhan. Sinubukan pa ng demolition team na gumamit ng heavy machinery para tapusin ang trabaho, pero bigo pa rin sila. Ang mga tao ay nag-uwi ng pagkadismaya at ang event na dapat ay grand finale, nauwi sa katawa-tawang failure. Pero heto ang twist, kinabukasan, walang warning. Biglang gumuho ang tower mag-isa. Walang crowd, walang cameras, at walang dramatic na countdown. Isang motorist lang ang nakasaksi at nakapag-video ng unexpected collapse. Isang ironic ending para sa isang demolition na dapat sana'y monumental. Imbes na malakas at grand na pagsabog, bumagsak lang ito quietly sa tulong ng gravity at tamang timing. The Royal Canberra Hospital Implosion, Australia. Noong 1997 sa Canberra, Australia, nakatakdang i-demolish ang lumang Royal Canberra Hospital gamit ang controlled explosives. Libu-libong tao ang nanood mula sa kabilang side ng Lake Burley Griffin para makita ang malaking event. Pero nang sumabog ang mga charges, hindi naging smooth ang pagbagsak. Malalaking debris ang lumipad ng mas malayo kaysa inaasahan. Isang 12-year-old girl ang tinamaan at namatay at marami pang ibang nasugatan. Ang dapat sana'y celebratory demolition ay nauwi sa isa sa mga pinaka-tragic na demolition disasters sa Australia. Hanggang ngayon madalas itong ginagamit na halimbawa ng kung gaano ka-dangerous ang public demolitions kapag hindi sapat ang safety measures. The Vordingborg Silo Disaster, Denmark. Noong 2018 sa bayan ng Vordingborg sa Denmark,
Isang 170-foot silo ang nakatakdang i-demolish. Maingat ang plano. Dapat pabagsakin ito diretso pababa sa bakanteng lote. Pero nang sumabog ang explosives, nag-collapse ito sa maling direksyon. Bumagsak ang higanting silo papunta sa cultural center na nasa tabi lang ng site. Laking gulat ng lahat ng halos madurog ang buong building sa impact. Walang namatay, pero malaking property damage ang iniwan. Ang eksenang ito ay nag-viral sa buong mundo at naging classic example ng demolition na pumalpak ng malala. Fatal demolition accidents, USA and worldwide. Sa kabila ng mga spectacular videos na nakikita online, maraming demolition accidents ang hindi napapansin ng publiko. Noong 2021 lang, naiulat ang sunod-sunod na fatal accidents sa iba't ibang bansa, kabilang ang United States. May mga kaso ng workers na natabunan ng debris, nahulog mula sa structures, o tinamaan ng uncontrolled collapse. Hindi lahat ay napopost sa social media, pero documented ito sa mga construction safety reports. Ipinapakita lang nito na sa bawat demolition kahit gaano kaganda ang plano, may kaakibat na danger. At madalas ang hindi nakikita sa headlines ang siyang pinaka nakakatakot.